Veteranang actress na si Alexa Sanchez, nagpakasal sa isang full-time businessman, at billionaire na si Isagani Santiago. Habang nakatulala sa lumang headline ng dyaryo, at sa litrato namin ni Isagani, noong kami bagong kasal ay hindi maiwasan ang pagtulo ng mga luha ko. 3 taon na ang nakaraan magmula nang iwan ko siya, magmula nang masaksihan ko ang pagtataksil niya sa akin. Sa loob ng halos 3 taon din naming buhay mag-asawa, wala akong naramdaman, kundi sakit at sama ng loob sa kanya, dahil lang sa minahal ko siya. Subalit ang buhay ko kasama siya, ay di hamak na mas maganda kaysa sa buhay ko kasama si Brantley. Lalo pa ngayong walang puso niya akong binente sa black market, upang pagpiestahan ng mga mayayamang tao, na nanggaling pa sa iba't ibang bansa. Nakailang retouch na ako sa makeup mo. Bakit ba iyak ka pa rin ng iyak, bruha ka? Gusto mo ba talagang walang bumili sa'yo? Sorry po. Kaagad kong pinunasan ang mga luha ko, sa nakakatindig balahibong pag-alit sa akin ni Madam Ging. Tinapon ko ang newspaper, saka umayos ng upo. Mula sa likuran ay nakapamaywang niya akong hinarap. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo gugustuhing walang bumili sa'yo ng buo. Sa oras na magsimula ang auction, at walang foreigner ang maging interesado sa itsura mo, tatapusin ka na ng human trafficker, para isa-isahing ibenta ang lamang loob mo. Nangilabot ako sa sinabi niya, at pilit na binura ang mga luha sa mga mata ko. Hinanap ko ang maliit at basag na salamin, para ayusin ang makeup ko. Hindi ako pwedeng mawala, mas gugustuhin kung may bumili sa akin, at saka na lang ako hahanap ng paraan para makatakas. Ako na, mas sinisira mo lang ang ganda ng itsura mo. Galit at marahas man ay sinimulan niya akong ayusan muli. Kilala nila ako rito sa bansang China bilang Gia. Sa loob ng 3 taon ay palihim kaming naninirahan dito ni Brantley bilang mga ibang tao. Subalit hindi naging maganda ang kinalabasan yun, at nahulog ako sa ganitong klase ng lugar. Nakakasalamuha ko ang mga kaawa-awang taong nakakulong sa slavery, at mga human trafficker. Ibang mga tao na walang binatbat ang itsura, o walang maayos na hubog ng katawan, ay kaagad na dinadala sa kabilang lugar, upang gawin ang kaanuhan. Habang ang mga kagaya ko, na sa tingin nila ay bebenta bilang babaeng alipin, ay inaayusan ngayon para mamaya'y isasalang sa entablado. Kung ako lang ang papipiliin, dapat nilagay ka na lang nila sa prostitution, sumanghal siya na kinanginig ko pa. Pero dahil sa ganda mong yan, tiyak na mas malaki ang pera na kikitain sa bidding pa lang. Mukha kang artista eh. Sunod-sunod akong napalunok. Hindi hamak na gugustuhin ko na lang mabenta sa isang tao, kaysa pagpasa-pasahan ng iba't ibang mga lalaki bilang ano. Alam kong imposibleng makatakas sa oras na mapunta ako sa ganoong klase ng lugar. Subalit may tsansa pa akong makatakas, bago ako tuluyang maiuwi ng kung sino man ang bumili sa akin. Ganoon na lang din ang kagalakan ko, nang wala ni isa sa kanila ang nakakakilala sa akin, bilang sikat na artista na si Alexa Sanchez. Kahit na alam ni Madam Ging na magkababayan kami, ay wala siyang pakialam, marahil ay sanay na siyang makakita ng katulad ko. Wala siyang awa. Oh siya, magsisimula na ang palabas, sumama ka na sakin. Next to be auctioned is the bride. Masigabong anunsyo ng host. The bidding starts at $50,000. Ang kurtina na siyang humaharang sa paningin ko, ay biglaang hinhila pataas. Nalabis na kinapintig ng puso ko, dala ng kaba at takot. Nakakasilaw na mga ilaw ang tumapat sa akin, at hindi ko naiwasang mapapikit ng mariin. Pinanlalambutan man ng mga binti, ay pinanatili ko ang sarili na tumayo ng tuwid sa pinakasentro ng entablado. Kailangan kong mabenta, kahit anong mangyari. Nararamdaman ko ang panginginig ng mga kamay ko, habang hawak-hawak ang maliit na bouquet na bulaklak pangkasal. Habang ang suot ko naman na puting gown, ay nagkikinangan sa ganda, na worry isang ganap na bride. Iyon ay dahil ito ang napiling theme para sa akin, at upang malaking halaga na mabenta. Nonsense. It's worth $100,000. Just look at how gorgeous it is. Boses ng isang matandang lalaki ang siyang umeko sa paligid. Nang sa wakas ay makapag-adjust na ang paningin ko sa mga ilaw, ay nakita ko na ang mga tao na nakatingala sa akin. Halos lahat ng naroon ay mga lalaki, samantalang ang mga babae naman ay may kanya-kanyang nilalandi na mga lalaki,
isa na roon ang matanda na animoy nagnanasang aso kung makatitig sa akin. It's funny how he regarded me, not as a lowly person, but as an object of immense value. $100,000, surely there's someone who wishes to go higher than that. $200,000, $300,000, $500,000. Different voices of men, different accents, all from different nationalities, all gather tonight in the black market, to blatantly showcase their money. Unti-unti ay nabura ang emosyon ko. Ano bang nagawa ko, para mangyari sakin ang bagay na to? Buong buhay ko, wala akong ibang ginawa, kundi ang sumunod sa mga utos ng mama ko, kagustuhan niya na mag-artista ako, ma-expose sa camera sa murang edad, hindi makatapos ng pag-aaral at pagpapakasal ng maaga para lang sa pera, lahat yun sinunod ko. Isang beses lang ako sumuwi, para pagpahingahin ang puso ko, pero ganito lamang ang kinahahantungan ko ngayon. Kakatawa na para bang may galit sakin ang man, para danasin kong lahat to. Pero kahit na ganun, hindi ko hahayaan ang sarili na tuluyang masira ng husto. Kailangan kong makaalis sa lugar na to at makatakas. $1 million. A man in a blue suit yelled. My gaze landed on him, because of the amount of money he bid. Meron siyang mapaglarong ngisi sa kanyang labi. His eyes are flickering, while he looks at me with utmost desire. Pinaglalandes niya ang kanyang mga daliri sa maliliit niyang biguti sa mukha, habang komportable siyang nakasandal sa itim at malambot na upuan, kung saan din siya pinapaligiran ng mga babae. He looks attractive with his fair olive skin, and thick black hair. But then again, a person who goes to the black market to buy people, is equivalent to the bad. Marami na akong naririnig na mga kwento, tungkol sa mga taong binenta sa iba't ibang mga amo. Ang iba'y nagiging slaves, pinapagawa ng mga maduduming gawain, o hindi naman kaya'y walang awang pinapahirapan at tinatapos. None of the stories I heard before ever had a happy ending. But I wouldn't let that happen to me as well. $1 million. Going once. Going twice. The host became more excited, as he was about to hit the hammer against the flat wood. Tahimik kong ipinikit ang mga mata ko, iniisip na ang lalaking iyon, ay siya nang magiging amo ko. Magmula ngayon, I swallowed my saliva and waited for them to finally close the bid. $10 million. Nang inag ako sa nakakakilabot, at malalim na boses na iyon. Naramdaman ko rin ang panlalamig ng paligid, at nakakabinging katahimikan ng mga tao sa loob. Animoy may dumaang anghel sa katahimikang iyon, bago muli magsimula ang ingay. Napamulagat ako ng mga mata. Ang kaninang walang imik kong puso, ay ngayoy parang inaararo sa sobrang bilis ng pagdagandong. Nanlamig ang mga kamay ko, gayon din ang mga paa ko. Kamuntikan pa akong mawala ng balanse sa suot kong high heels, habang nanginginig naman ang hawak kong bulaklak. A familiar voice. His familiar voice. It can't be that. Muli kong ipinikit ang mga mata ko ng sobrang diin, dala ng matinding takot. Sa loob ng 3 taon kaming nagsama, ang boses na iyon ay hindi madaling kalimutan ng basta-basta. Pero hindi pwedeng nandito siya. 15 million. I heard the man in a blue suit's voice again. For an unknown reason, I am rooting for him. Please, close the bid. Ang mga lalaki sa loob ay mas lalong nagsipag-ingayan, tawanan dahil sa pamamangha, at hinayaan ang dalawang boses na mangibabaw sa bidding. Pakiramdam ko'y mas lalo silang nagkagulo, simula nang magsalita ang boses na iyon. Nanginginig man ang bawat paghinga ko, ay tinatagan ko pa rin ang loob ko, at dahan-daang nagmulat ng mga mata, upang hanapin ang lalaking yun. Napako ang atensyon ko sa lalaking nasa pinakasentro ng likod, ng bahagi ng lugar. Mas mataas pa sa stage na kinatatayuan ko ang posisyon niya. Mayroong nag-iisang upuan doon, na alam kong walang tao kanina. Subalit ngayon ay nakaupo na siya roon, animoy pinakamataas kaysa sa lahat ng mga taong narito ngayon. 15 million it is. The host, who was immersed in the amount of money, was caught when that man stood up abruptly. 50 million. Madiing anis niya pa, at mabagal na bumaba sa maikling hagdanan.
Bumigat ng bumigat ang paghinga ko, habang pinapanood siyang tapatan ng liwanag, upang maipakita ang kanyang sarili. Lahat ng mga mata ay nakatitig sa kanya ngayon, subalit gaya ng pagkakakilala ko sa kanya. Tila ba'y wala siyang pakialam sa mga yun, para bang ang tangi niya lang nakikita ay ako. Ilang beses akong napakurap, kasabay ng pangangilad ng mga luha ko. Wala nang kasing lambot pa ang tuhod ko, na batid kong bibigay anumang oras. Nabitawan ko ang bulaklak na hawak, saka napaatras ng 3 beses. Ang mga malalamig at bayolenteng paraan niya ng pagtitig sa akin, 3 taong nakakaraan, ay muli ko na namang nakikita ngayon. Ang lalaking tinakasan ko noon. Dahil sa sakit na nadama ko sa kanya, ngayon ay nasa harapan ko na. Close the bidding. His voice sounded so authoritative, and his sharp gaze never left my face. No one wants her more than me. Yes. The host finally hit the hammer against the flat wood in full admiration. Masigabong palakpakan ang agad na sumakap sa lugar. Tuluyan akong nabingi, at wala nang ibang makita kundi ang iniwan kong asawa. Isagani, I weakly whispered his name. There's no denying that his appearance is outstanding. But because he has that look on his face, he screams danger, which makes people want to run away from him as fast as they can. He walked so much closer to me that I had to take a few steps back to escape, but his big hand caught my wrist forcefully. Hinihingal ako sa halo-halong emosyon, habang may nanlalaking mga matang nakatingala sa kanya. Subalit walang bahid ng anumang emosyon ang mga mata niya. Unti-unting tumaas ang sulok ng labi niya, at puno ng kakakilabot na pagkahumaling akong tinitigan. A slave like you shouldn't call my name. Now, address me properly. What? My husband, the man I escaped from 3 years ago, when I caught him in bed with someone else. Why does he want me back? Just to experience the same thing I experienced with our marriage, or even worse. 5 years ago, Alexa and Brantley, ginulat ninyo ang lahat sa hit na hit ngayong teleseryeng, The Wife's Illicit Affair. Talagang ganap na ganap ang pagiging mag-asawa ninyo, ano? Sabi pa nga ng mga fans, ang lakas ng spark sa love team nyo. Anong masasabi nyo roon? Natawa kaming pareho ni Brantley sa tanong ng host na si Mami Vic. Nagkatinginan kami, kung sino ang unang sasagot, at agad naman niya akong pinona. For me, well, first, I am very thankful for the fans, na gabi-gabing nag-aabang sa mga bagong episodes, at sumusuporta sa amin. Talagang nakakatuwa na malamang dalang-dala sila sa bawat eksena, nakangiting sabi ko, at tiningnan si Brantley sa tabi ko. Hindi ko alam, pero maraming nagsasabi bagay kami, syempre masaya sa feeling na malamang hindi na uuwi sa wala ang acting naming dalawa. Tumawa si Brantley at siya namang sumang-ayon sa akin. Yeah, for the fans to praise us like that, it means a lot to me. Especially that I'm working with a professional actress, sinulyapan niya ako ng may ngiti. Nakakakabangal na baka may magpuna sakin, because I'm not worthy of working with her on this project. Wow, natawa ako sa sinabi niya. Akala mo naman ako lang nagdadala ng show natin. We're both working hard, and you deserve the same credit as mine. Ayun naman pala, pagsigaw ni Mami Vic, animoy kinikilig, pero talaga bang hanggang love team lang? Baka naman tuwing off-cam, meron nang nabubuo na hindi nyo pa sinasabi sa mga fans. Napuno ng nakakatuksong ingay sa studio, mula sa mga audience na nanunood sa amin. Halos lahat ng narito ay fans ng Love Team, na nabuo naman dahil sa teleserye na umeere ngayon, na pinagbibidahan naming dalawa ni Brantley. Bahagya pang lumiit ang kaninang malaking ngiti sa labi ko, dahil sa tanong ng host at panunokso ng lahat. Ang totoo niyan ay wala pang nakakaalam, na 2 taon na akong kasal sa ibang lalaki. Walang nakakaalam sa media na mayroon na akong inuuwi ang asawa sa likod ng kamera. Napakarnot sa batok si Brantley, at tumingin sa akin ng nagtatanong. Pinilit ko muling tamisan ang ngiti ko, at nagpapahiwatig na humarap sa audience. Wala pa naman sa ngayon, trabaho lang muna. Wala pa, sa ngayon. Trabaho muna, pagdidiin pa ni Mami Vic.
At natutuwang tumayo mula sa kanyang upuan, para makipagharutan sa audience. Ibig sabihin sa susunod meron na. Napuno ng sigawan at kilig ang mga tao sa loob. Mayroon pang background music ang mas lalong nagpasigla sa lahat. Ako naman tumawa ng husto, at nakikisabay lamang sa kanila. Ang totoo niyan ay walang namumuo sa pagitan namin ni Brantley, at purong trabaho lamang talaga. Oo, close na close kaming dalawa tuwing off-cam, at siya ang matalik kong kaibigan sa set, pero walang ibig sabihin iyon. Pero para mas sumikat ang love team namin, ay sinabihan na kami na gumawa ng mga eksena, para sa ikakatuwa ng mga fans. Sa ganitong paraan ay mas lalo nila kaming susuportahan, mas magiging matagumpay ang palabas. Nang matapos ang interview, ay napapagod akong bumalik sa aking sasakyan. Malalim na ang gabi at gutom na ako, dahil wala pa rin akong kain simula tanghalian. Uwi na ho ba tayo Ma'am Alexa? Magalang na tanong sa akin ni Kuya Pierre, may edad kong driver. Saan pa nga ba? Your boss is already mad at me for not going home, saying I'm disrespecting our marriage. Kapag hindi pa ako uuwi, ewan ko na lang kung ano pang insulto ang maririnig ko sa tabas ng dila niya. Ma'am, ganun lang talaga si Sir. Namimiss na kayo noon eh. Binuhay niya ang makina, at napasinghal naman ako. Namimiss. Talaga lang ah. Kaya pala tuwing nakikita ako, ay parang sisindakan na ako sa sama ng tingin. Ayaw lang niyang gumawa ako ng iskandalo, mahalungkat ang patago naming pagsasama sa media, at mabahiran ng mantsa ang reputasyon niya. Ganon na lang ang pagiging bantay sarado niya sa kinikilos ko sa harapan ng kamera, na para bang kahit anong oras ay may magagawa akong mali, na hindi niya magugustuhan. Nasa kontrata namin na itatago namin sa publiko ang pagsasama namin, para sa pareho naming reputasyon. Kaya hindi na niya kailangang maging istrikto sa akin, dahil hindi talaga ako gagawa ng ikasisira ng pangalan ko. Sa dinami-rami kasi ng mga babae, bakit artista pa ang pinili niyang pakasalan, kung ayaw naman niyang magulo ang nananahimik niyang buhay. Naikuyong ko ang kamao ko, nang biglang pumasok sa isipan ko ang dahilan kung bakit ako ang pinili niya, saka muli akong napasinghal sa sama ng loob. Sorry Ma'am Alexa, haggard na pumasok si Faye sa loob ng sasakyan, at naupo sa passenger seat, bago tuluyang pinaandar ni Kuya Pierre ang sasakyan. Saan ka ba nagpupunta, at di kita nakita after the show? Nahihirapan niya akong nilingon. Ang dami kasing gustong magpa-picture sa inyo kanina, buti na nga lang mabilis kang nakaalis. Si Sir Brantley ang naipit doon, at hindi naman ako makadaan, dahil hindi ko suot ang ID ko. Hindi ako pinapadaan ng guard. Buti na nga lang namukhaan ako ni Sir Brantley at pinalusot ako. Alam mo namang mahigpit ang mga guard, huwag mong haborin ang ID mo tuwing nasa set ka, pwede ba? Yes ma'am. Si Faye ay isa kong personal maid na mismong binigay sa akin ng magaling kong asawa. Siya lagi ang nandyan para sa pangangailangan ko, at totoong mas napadali ang buhay ko nang dumating siya. Ang downside nga lang ay spy siya. Lahat ng galaw ko ay nire-report niya kay Isagani. Di ba kay galing? Oo nga po pala, kanina pa tumatawag ang mami niyo po Ma'am Alexa, aniya at inabot sa akin ang personal kong cellphone. Nangunot kaagad ang noo ko na tinanggap iyon. Mayroong missed 10 calls mula sa kanya, at 20 plus messages. Anak, di ba meron kang 2 linggong pahinga bago ang taking? Bakit 1 linggo ka nang hindi umuuwi sa bahay niyo? Hinahanap ka sa akin ng asawa mo. Bakit hindi mo raw sinasagot ang tawag niya? Gusto mo ba talagang bigyan ako ng sakit sa ulo? Gusto mo bang maghirap tayo? Umuwi ka na, ano ba? Hindi ko na binasa pa ang mga sumunod na mensahe, at kaagad na pinower off ang cellphone. Mariin akong napapikit at hinilot ang aking sentido. Kasalanan ni Mama ang lahat, kung bakit ko naging asawa ang bilyonaryong lalaking yun na walang puso, at kung tumingin sa akin ay para lang akong malaking insekto. Dahil baon si Mama sa utang sa pagsusugal, ay hindi sasapat ang kinikita ko sa pag-aartista. Hindi ko alam kung anong ginawa niya, at biglaan na lang nag-abot sa akin ng marriage contract 1 araw para pirmahan ko. Mababayaran daw ang lahat ng utang niya, kapag nagpakasal ako sa lalaking hindi ko pa noon nakikita ni minsan sa buhay ko. Nang hindi ako pumayag dahil 23 anyos pa lang ako noon, ay pinagtangkaan niya ang sarili niyang buhay.
Baon na baon siya sa utang, at kahit anong gawin ko, ay hindi ko yun kayang bayaran lahat. Kahit na ayaw kong magpakasal para lang sa pera, ay wala akong ibang pagpipilian. Kumbaga ang kasal na to ay para lang oportunidad sa aming mag-ina. Kung hindi ko kukunin, ay habang buhay ko itong pagsisisihan. Subalit, ngayon pa lang, ay pinagsisisihan ko na ring pinili ko ang ganitong klase ng pakikipag-isang dibdib kay Isagani. Hindi ko maramdaman ang pagmamahal niya, kaya naman bakit ko rin ipapakita ang sakin? Kahit pa ginagawa namin ang ilan sa mga bagay na ginagawa ng mga mag-asawa. Iba pa rin ang pakiramdam, dahil pareho kaming hindi nagpapakita ng emosyon. Ma'am Alexa, parang nakakita ng tagapagligtas si Panying, nang makita akong pumasok sa mansyon. Buti naman nakauwi ka na. Magpalit na muna kayo ng damit. Si Sir Isagani hinihintay na kayo sa dining room. Tumaas ang isa kong kilay. Alam niyang uuwi ako at di pa kumakain ha. Palihim kong sinulyapan si Faye na napaigtad pa, at nagmamadaling umalis. Kanina pa ba siya naghihintay? Medyo po. Exact time. Mga saktong 8 p.m. Isang oras, kung ganun. Napabuntong hininga ako at tinahak ang landas patungo sa dining room. Kakain na muna ako bago magbihis. Sige po. Nang makarating sa lugar, ay kaagad ko siyang nakitang nakaupo sa pinakagitnang upuan, kasama ang mga hilera ng bakanteng upuan, at iba't ibang klase ng pagkain. Napaangat siya ng paningin sa akin, nang maramdaman ang presensya ko. Gaya lang din ng dati, walang emosyong makikita sa mukha niya. Mukha ring kararating niya lang galing trabaho, dahil nakasuot pa siya ng business attire. Pero para malamang isang oras na siyang narito, bakit hindi na lang muna siya nagpalit agad? Naupo ako sa katapat niyang upuan sa gitna, 3 metro ang layo sa kanya. Saka ko siya pinakatitigan. Hindi mapagkakaila ang pagiging maganda niyang lalaki. Sa totoo lang, ay walang binatbat ang itsura ni Brantley sa kanya, lalo na sa pangangatawan. Pero sa personalidad naman, ay wala siyang binatbat kay Brantley. Halos magtatatlong linggo din kaming hindi nagkikita. Bukod sa busy ako sa taking, at siya naman ay busy sa bago niyang project sa business, ay hindi ako umuwi ng 1 linggo, para man lang makapagpahinga. Sa totoo lang ay nakakapagod ang pag-aartista ko, na dapat umaktong laging masaya sa harapan ng kamera, at nakakapagod din ang umuwi sa mansyong to na walang kasiyahan. Walang pahinga. Why are you sitting so far away? His voice is hoarse, mukhang pagod. Change the dining table next time, if you want me to sit close to you. Lumapit si Panying para ilipat ang plato na katabi sa plato ni Isagani, para ilagay sa akin. Nilapit din niya ang iilang mga putahe sa gawi ko. Salamat Panying, nagsimula akong magsandok. Ganon na lang ang pagkulo ng tiyan ko sa labis na pagkagutom. Walang anuman ma'am. Kain lang po kayo ng marami. Ang laki na naman ng pinayat niyo, hindi na yan healthy. Yes, walang habas akong kumain, hindi iniintindi ang lalaking nakatitig sa akin. Mula sa gilid ng mga mata ko, ay nakita kong ginalaw niya ang kanyang kutsilyo at tinidor para din kumain. If your agency is starving you to death, you should just live. No thank you, tinungga ko ang isang baso ng juice, saka siya binalingan. My agency values me a lot. Isa pa, may kontrata ako sa kanila. I cannot leave lalo pat umeere pa ang palabas namin ni Brantley. Matunog na kumaliskis ang tinidor niya sa plato, at bigla akong tinaliman ng tingin. That teleserye you're making, when will it end? I don't know. Hibat balikat ko. Sa pagkakaalam ko ay dahil sa taas ng rating yun, mas papahabain nila ang kwento. Tsaka, nasa kalahati pa lang kami ng daloy ng istorya, we still have to go through those tragic scenes, hot scenes, and a lot of drama before it gets over. Iniisip ko lang ay napapagod na ulit ako. Another sleepless night, and an unending flow of emotions na naman, pagkatapos nitong natitirang 1 linggo na binigay sa amin. Hot scenes. Bumaba ang paningin niya sa malaking pork sa kanyang plato. Pinanood ko siyang hiwain iyon sa maliliit na parte, gamit ang maliit na panghiwa. Aren't there a lot of key scenes already? What do you mean by hot scenes? It's rated SPG in MTRCB ratings. What do you expect?
Besides, it's not like Brantley and I are having ano for real. Kaya nga tinawag na acting kasi hindi totoo. Napagted ako sa gulat nang may marinig na crack mula sa plato niya. Nanlaki ang butas ng ilong ko, ano yung nag-crack? Did you just break your plate? Madilim ang mukha niya na isinantabi ang hawak niyang ano, saka tahimik na tumayo. I'll wait for you in the bedroom. Ha! Napanganga ako habang pinapanood siyang umalis sa dining room. Hoy, pagod ako ngayon. I know he has his own needs, but shouldn't he be considerate of me? Hindi yung bigla-bigla na lang siyang aatake pag gusto niya. My small, poor ano, still can't get used to his ano. Whatever. It's not like he'll ever care about me.